So yun, what's up ulit mga katek vlog ko dyan. Welcome back sa ating munting channel. So marami na namang magagalit itong mga galing ng technician. Malaking respeto ko sa inyo pero wala akong bake. Magbablog ako. I-share ko ang konting idea na to kaya simulan na natin. So yun guys, may tanggap nga tayo dito na 70 inches na Samsung. Yung model number niya is UA70RU7100G. So, huwag na natin ito patagalin. Yun, simulan na natin. So, eto, makikita natin yung problema mamaya. I-explain ko mamaya. So, nakikita natin sa label is standby 11.5 at pag naka-on siya, 12.35. So, yun, sinaksak ko na at yun, ang standby niya hindi umabot ng 11.5. Nasa 10.2 lang. So, hindi under mainboard niyan. So, pag naka-on naman, hindi umabot ng 12. 11.9, 11.8, 11.9, yan lang yung voltahe niya. So makikita natin sa indicator light, yan yung problema niya, nagbi-blink lang, hindi nag-o-on, yan. So parang on yung mainboard pero hindi. So kita natin yung main power niya sa secondary is mababa talaga. Check natin kung umabot sa T-con yung supply, walang umabot. So step by step tayo, force on, tinanggal natin yung connection ng mainboard, umilaw yung backlight. So, umilaw yung backlight. Yan yung force on ng, ng Samsung. So, dapat yung main supply is tataas. So, mababa. Mababa pa rin kahit naka-force on na. 10.5 pa rin. So, dapat yan nasa 12 to 13 yan. Yun, nakatanggal na yung mainboard. You know? So, ang next na gagawin ko dito is tatanggalin yung connection ng backlight. Baka nabibigatan siya sa backlight. Salpak. Tapos, check voltage is 12.3. Tapos hindi stable. So sinaksak natin yung mainboard 10.2. Bumaba talaga yung voltahe. So parang walang lakas. Yun, nagbi-blink nga. Hindi umandar. So nasa power supply yan talaga yung problema. So nag-visual check tayo sa power supply. Baka nasa labas yan yung problema. Pero wala naman. So kita natin yung board na medyo hamis-hamis pa yung kahintang. So yung ginawa ni Mr. Sharp dito is naghahanap muna siya ng kuto. Baka may mahanap dito na kuto na pwedeng mabenta para magkapera. So yon, nagto-trouble muna tayo. Yan, kung asan talaga yung problema. Basic lang naman to na trabaho. Yan, konting tusok-tusok lang dyan sa mga parts na sinususpektahan natin. So hintayin lang natin siya matapos. So ayan, eto na, nakita na yung problema. So ikaw nang bahala dyan. Itong backlight supply, ito yung ground natin. Tapos ito yung isang channel ng supply, tatawid siya dito papunta doon sa main filter capacitor, papunta dito sa kabilang channel. Tapos yung isa naman, ito positive supply ulit, ito main filter capacitor, isa lang sila ng ground, yan common. Tapos papunta naman sa kabilang channel ng backlight. So yung problema natin dito, ayan, kung i-check natin yung mga main filter capacitor ng ating backlight inverter, merong 124 volts stable dito. Sa kabila naman, pagpunta ko sa kabila, ayun, wala siyang supply. Yan o, wala siyang supply. So ibig sabihin nandito yung problema. So check natin dito sa common, tapos tatawid tayo, ito lang positive yung tatawid natin. Yun, meron naman. So meron siya sa kabila, meron. Eto, jumper lang ito. Meron dito, jumper sa dito. Ayun, wala. So, hindi tumawid yung kuryente galing dito. Patawid dito. Ito siya. Yung jumper na to. So, maganda pa naman yung board niya. Bakit kaya? Ayan o. Okay naman yung common. Ito yung, yun. Yan yung putol. Yan o, naputol. So, hindi siya nakikita sa visual check natin kanina. Hindi nakikita, pero putol na pala to. Ayun. Oh, putol. Oy, perting putula. Nagtago rin dahil sa ilalom. So, hindi nakikita guys kasi nasa ilalom ng heatsink. Yan. So, yun. Ang cause ng putol is corroded siya. Kasing corroded ng kamay ko. Yun. Naputol siya. So, ang ginawa ko dito is nag-jumper na lang ako sa likod. Basta kay umandar na siya, ayos na yan. Tapos, check voltage 13. 13 na nga. So, under na to. Tapos, check voltage yung naputol kanina, meron ng 200. So, ang binalik ko na yung pinutol ko para sa backlight. Salpak.
Tapos saksak, ayun 13, hindi mo magsak at umilaw na nga yung backlight. Kita natin yung backlight, yun tinuturo ko, yan o. Umabot na rin sa tikon yung supply at sure ako na nag-display na, yun o. So hindi pa natatapos dito yung kalbaryo guys. Bago to nag-blink at hindi na nagpa-power, madilim na yung ibabaw kasi madilim na, matagal na lang ginagamit na madilim, may pundi na yung backlight sa ibabaw. So hanggang sa nawala na yung hindi na nagpa-power is tsaka pinagawa sa atin, sabi ng customer. So sasabay na natin yung backlight kasi sabay yan sa package natin. So yun, ang ginawa ko dito is binaklas na yun, fast forward na yan, baklas para magpapalit na tayo ng bagong papalitan natin lahat ng backlight. So basic naman lang, basic na lang yan, basic lang sa mga sa mga legit technician talaga. So ipapagalaw nyo yung TV nyo, lalo na kung backlight, mag background check kayo sa technician. So dapat ganon para hindi ma-damage, baka mapapamura kayo pagkatapos pag na-damage yung LCD screen. Napakamahal ng LCD screen guys, 80% ng price ng unit. So pag yan yung bunubuhat ko, pag yan yung na-damage is wala na, bili ka na ng bago. So yun, shoutout pala kay Boss Elmer. Napaka epektibo ng suction cup niya. 70 inches, easy lang. So hindi na natin to step by step kasi alam na to ng mga legit technician. Hindi ko na rin nire-recommend to ang gawin ng mga customer. Yan. So shoutout din kay Boss Ronnie, isang legit technician din at supplier namin dito sa Davao, Mindanao. Meron din siyang Shopee, bisitahin nyo guys. Napaka legit seller niyan ng mga parts. Yun, abit na lahat ng backlight at may sobra pa tayo, madami-dami pa to. So dito na tayo sa mahirap na part at magwa-wirings na nga tayo dito. Yan o. So, tapos na nating ma-wirings, test na natin isa-isa. Yun o. So yung sira nito is nasa ibabaw. So hindi naman pwede yung ibabaw lang yung papalitan natin. Palit talaga yan lahat. Pag alam nyo, palit talaga yan lahat. Recommend. Just para iwas back jam. Ganon. So yun, binalik na natin. Yun, napaka-epektibo talaga ng suction cup mo, Boss Elmer. Yan o. Isang legit technician din yan. So yun, check ko muna dito kung may tukod. Baka may tukod, di tayo ang mag-aabono. Ayan, mga side pad yan, talagang mabusisi talaga to pag backlight guys. Pag about sa LCD panel, napaka busisi niyan. Hindi nyo pwedeng i-DIY yan kung hindi nyo alam ang gagawin. So nakikita pa yung lubot na to dira nga perting laguma. Trapo-trapo ginagmay para dako ang labor, anam na. So pag backlight problem pala guys, dito sa amin sa Davao City, yung singilan niyan, pag nasa 65 to 86 inches is nasa 5 digit yung singilan dyan. So sa mga may-ari ng mga ganyan kalaking mga TV, humanda na yung budget nyo. Kung doon kayo sumura, doon kayo. Hindi namin kayo pipilitin, pero baka mapapamura kayo pagkatapos. Mag-legit check muna kayo. Baka taniman lang yung backlight na ipapalit, hindi papalitan lahat, ganon. Or baka ma-damage yung screen at wala na talaga. Bili ka na ng bagong TV. So yun, ayos na. Pwede na natin tong yan, tinaklob-taklob na natin dyan at pinatayo at yun na nga, smart TV. So yun, kita natin yung display na medyo hayag-hayag na siya. Wa na yung ngit-ngit. Sure na jud kayo ni. O na ni sure ng kwarta oh. Pusing-pusing ng kwarta na to diha. So testingan na tong display. Okay bang display ani? Ayos. Okay na yan. So yun guys, yun lang yung vlog natin. Maraming salamat sa panonood at huwag magkalimutan i-share at subscribe ang ating YouTube channel. Salamat.